Ang Semana Santa ay nag-ugat na sa tradisyon nating mga Kristiyanong Katoliko upang gunitain ang pasakit ni Jesus hanggang sa kanyang pagkamatay sa krus. Kaya sa araw na ito ay ating pagnilayan ang mga bagay na iyan. Dito lang sa Grow Your Faith with CCLJ. Mababasa natin sa John na pinapasan kay Jesus ang cross. But before that event, remember my brothers and sisters that Jesus was so exhausted because he hadn't slept all night. Aside from that, they tortured him all day. At yung pagtutorture sa kanya ay hindi basta-basta. Kung nagpipray kayo ng Chaplet of Divine Mercy, sa diary ni Sister Faustina nakasulat doon kung paano si Jesus pinahirapan. Balikan natin ang meditation sa Chaplet of Divine Mercy Prayer, lalong-lalo na during the scourging. So, nakita doon ni Sister Faustina na itinali si Jesus sa haligi at hinubaran ng damit. Pagkatapos ay pinahirapan siya ng 4 na lalaki at yung pagpapahirap sa kanya ay hindi basta-basta. To the point na nung nakita yun ni Sister Faustina ay tila daw tumigil ang pintig ng kaniyang puso. Nakita niya rin na dumaloy na ang dugo sa sahig at yung mga laman ay natatanggal na. Meron na rin siyang nakikitang ilang buto sa likurang bahagi ng kaniyang katawan. Pagkatapos nun, ay pinasuotan siya ng damit. Hanggang sa ang damit na yon ay nagtuyo sa kanyang mga sugat. At bago siya nilagyan ng koronang tinik, binuklas nila uli yung damit na yon which causes his wounds to reopen. Try to imagine. Imagine how Jesus suffered during that moment. Tapos sabi ni Jesus kay Sister Faustina, I suffered even greater pain than that which you see. So try to imagine. They tortured him all day to the point that his flesh started to fall off and there are few bare bones on his back that is visible already. Pero hindi pa yan tapos. Dahil sa kabila ng kaniyang mga sugat ay pinabuhat sa kanya ang cross na may mga pagkakataong natutumba siya dahil sa bigat ng cross, dahil sa hirap na kanyang nararamdaman, dahil sa sugat na tinamo ng kaniyang katawan. Isipin niyo na sa tuwing matutumba siya, mapapatungan siya ng cross, matatamaan ng koronang tinik sa kanyang ulo at mas lalo pa itong babaon sa kanyang ulo. Isipin niyo yon. Dinuduraan pa siya, pinagtatawanan, kinukot siya at sinusuntok sa mukha. At sa tuwing uutusan siyang tumayo, tatayo uli siya at sisikaping bubuhatin ang cross. Tiniis niya ang lahat ng pasakit alang-alang sa iyo, alang-alang sa akin at alang-alang para sa ating lahat. How about us, my brothers and sisters? Bawat isa sa atin ay may sariling kwento. At bawat kwento ng ating buhay, natitiyak kong mayroon ding cross na pinapapasan sa atin ang Diyos. Pero ang tanong, are you willing to embrace that cross? Kung isa kang guro, siguro yung cross mo ay yung mga student mo, but are you willing to embrace that cross for the sake of your love to your student? Kung isa kang pamilyadong tao, siguro yung cross mo ay yung anak mo o di kaya yung asawa mo. But are you willing to embrace that cross for the sake of your love to your family? Meron akong isi-share sa inyo. Friday, nung time na yon at naisipan kong magsimba. Dahil every Friday, doon dinadasal ang novena for the Sacred Heart of Jesus. Kaya pag may pamasahe, sinisikap kong makapagsimba tuwing Biyernes. After ng Mass, I stayed for a while kasi nagpray ako ng rosary. So, medyo emotional yon kasi sorrowful mystery. Palabas na ako ng pinto, may nakita akong mag-asawang taimtim na nananalangin. And then, hinintay ko silang makatapos sa pagdadasal.
Siguro hindi nila ako namukhaan dahil sa suot kong mask, kaya ako yung lumapit sa kanila at ayun, tinanong ko sila kung ano yung ginagawa nila doon kasi parang unusual na makikita ko sila sa ganong lugar, sa ganong oras at sa ganong araw. So sabi, may pupuntahan daw silang importante kaya napadaan muna sa simbahan. So habang nag-uusap kami, itatago ko na lang sila sa pangalang Ate Nilda at Kuya Nilo. So habang nag-uusap kami ni ate, nagkakamustahan, nagpaalam si kuya na aalis na siya. At sabi naman ni ate, okay daw, doon na lang siya maghihintay sa simbahan. So parang nagtaka ako kung bakit si kuya lang yung aalis, si ate maiiwan. So nung umalis na si kuya, tinanong ko si ate kung saan pupunta si Kuya Nilo. Biglang tumahimik si ate. At tumingin siya, yung tingin na diretsyo sa altar. And then, nakita kong may namumuong mga botil ng luha sa kanyang mga mata na pilit niyang ikinukubli. So, nasense ko na, there's something wrong with this couple. And then, biglang nagsalita si ate. Sabi niya na pupunta daw si kuya kay Bishop para mag-confession. And then, yun na, nag-open up na siya sa akin. So, nalaman pala ni ate na may kabit si kuya ng higit 3 taon na. Ang masama pa doon ay sobra-sobra ang tiwalang ibinigay ni ate kay kuya na ni minsan hindi sumagi sa kanyang isipan na magagawa yon sa kanya. Sobrang sakit ang naramdaman ni ate na tila daw parang hindi niya na makakaya. At saludo ako kay ate kung paano niya hinandol ang ganong sitwasyon. Hindi siya yung tipo ng babaeng sisigawan yung asawa na aabot sa kabilang barangay. Hindi ganon ang nangyari. So, bago sila matulog, kinausap niya si kuya. Tinanong niya ng isang simpleng tanong lang. Pa, may kasalanan ka bang ginawa sa akin na hindi mo pa naipagtapat? Ganun lang ang tanong niya kay kuya, kalmado lang, even deep inside she was broken into pieces. Pagkatapos, umiyak na siya. So siguro na sense ni kuya na, alam na siguro ng misis niya yung ganong pangyayari, kaya nag-confess si kuya. Pero nung una, hindi daw siya nag-confess, ayaw daw mag-confess, pero na-convince siya ni ate na mag-confess. So, nung nag-confess na si kuya, sabi ni ate, halos madurog ang kanyang puso. Nung nalaman niyo kung kailan yun nagsimula, kung ilang beses silang pumupunta sa hotel, buwan-buwan, kung ilang pera yung nagagasto, so on and so forth. At mas lalo pa siyang nasaktan nung nalaman niya na ang kasabwat ay kaibigan lang pala nila. At sabi ni ate, sa case ni kuya, ilang beses na pala siyang nag-confess dati. So, nag-confession, and then ginawa uli, nag-confess at ginawa uli. Hanggang later on, si kuya very active siya sa mga activities sa simbahan. And sa huli, what happened is, he gave up the ministry in their parish and chose the temporary happiness. Kaya yun yung dahilan nung nalaman yun ni ate, kinonvince niya si kuya na mag-confess uli, at nung nag-confess na, sabi ng pari, doon ka na kay Bishop mag-confess. Kaya yun yung dahilan kung bakit nandun sila. So after, nung pag-uusap nila, after ng confession ni kuya sa kanya, nung gabing iyon, hindi makatulog si ate. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata at pinilit na makatulog. Pero sa pagpikit ng kanyang mata ay may nakita daw siyang parang isang screen projector na parang TV na may lumalabas na movie. Pero sa screen projector na yon, yung lumalabas ay yung lahat-lahat ng kataksilang ginawa ni kuya sa kanya.
kung paano ni Kuya sunduin ng babae, kung saan sila kumakain, kung paano sila palipat-lipat ng lugar para lang maghanap ng hotel na walang makakakilala sa kanila. Lahat-lahat, detalyado, pati yung ginagawa nila sa loob ng hotel. Nakita yun ni ate sa parang isang screen projector. At nung minulat niya ang kanyang mga mata, umiyak siya ng umiyak dahil sa sobrang sakit na kanyang naramdaman. At nung nakita niya si Kuya sa kanyang tabi, diring-diri siya kay Kuya. Diring-diri siya. Kaya yung ginawa niya, bumangon siya at lumipat sa kabilang kwarto. Sa kabilang kwarto pala, ang sabi niya ay prayer room daw yun nila. So, yung ginawa niya doon, nagsindi siya ng blessed candle. So, sa prayer room nila, may picture doon ni Mama Mary, yung Immaculate Heart of Mary. Tapos, Holy Family picture. At saka may picture din ng Our Lady of the End Times. Kasi devotee din sila. So, pagsindi niya ng blessed candle, nanalangin siya. Sabi niya sa kanyang panalangin, Panginoon, kung ito ang cross na ibinigay mo sa akin, handa akong tanggapin ito alang-alang sa pamilya ko. Tapos umiyak siya ng umiyak kasi daw sobrang sakit nung naramdaman niya ng yung ganong pinakita sa kanya. And then, tiningnan niya yung picture ni Mama Mary, yung Immaculate Heart of Mary, tapos yung Holy Family, and then yung picture ng Our Lady of the End Times. Then, nanalangin siya ulit. Sabi niya, Mama Mary, tulungan mo ako. Kunin mo ang lahat-lahat ng sakit na nararamdaman ko ngayon at turuan mo akong magpatawad. Yun yung sabi niya. Then, umiyak ulit siya. Yung tipong ang sakit-sakit na nararamdaman niya na para daw ilang pirasong punyal ang sumasaksak sa kanyang puso. And then, naramdaman niya na may lamig na dumapo sa kanyang paanan. Paakyat ng paakyat, yung lamig na yon hanggang sa kanyang ulo, hanggang nabalot na ng lamig yung buo niyang katawan. At pagkatapos nun, nawala lahat. Yung sakit na nararamdaman niya na parang ilang pirasong punyal yung sumasaksak sa puso niya, nawala yon. Yung feeling niya na diring-diri siya kay Kuya, nawala yon. Pagkatapos gumaan yung kanyang pakiramdam at nakatulog siya doon mismo sa kanilang prayer room. Niyakap niya ako, tapos sabi niya sa akin, pasensya daw kasi sa akin yan yun na open up, na wala pa akong asawa, which is nauunawaan ko naman. Nung niyayakap niya ako, naramdaman ko yung sakit na nararamdaman niya bilang isang asawa at bilang isang ina na naghahangad ng buong pamilya. So, ganon din tayo mga kapatid. May mga bagay kung minsan na pinapabuhat sa atin yung Panginoong Diyos, yung cross, dahil may dahilan yon. So, nung pagkagising ni ate, nung kinaumagahan, kinabukasan, nung pagising niya na, yung ginawa niya, pinuntahan niya si Kuya sa kabilang room at niyakap na parang walang nangyari. At sinabing, Pa, pinapatawad na kita. So, ganun mga kapatid, ang kwento ni Ate Nilda naway magbigay sa atin ng aral na kung may cross na ibinibigay sa atin ang Diyos, naway maging handa tayo upang tanggapin ito. Kung nagsasuffer ka ngayon, isipin mo muna yung suffering ni Jesus bago ka magreklamo. Isipin mo si Jesus kung paano siya pinagtaksilan ni Judas. Isipin mo si Jesus kung paano siya dininay ni Peter na nagsabi sa kanyang hindi siya iiwan hanggang sa wakas. Isipin mo si Jesus kung paano siya pinahirapan to the point na natatanggal na ang kanyang mga laman at may ilang buto nang nakikita sa kanyang katawan. Isipin mo si Jesus kung paano ibinaon ang koronang tinik sa kanyang ulo. Kung paano pinapasan sa kanya ang cross sa kabila ng lahat ng mga sugat na kanyang tinamo habang siya'y hinahampas, binabato, dinuduraan, pinagtatawanan, at kinukutya. Isipin mo si Jesus kung paano siya ipinahiya.
hinubaran ng saplot sa harap ng maraming tao at ipinako sa cross. Isipin mo si Jesus kung paano siya itinuring na mas masahol pa sa hayop. Pero lahat ng yun kinaya niya. Even he don't deserve that kind of punishment. Kinaya niya, tiniis niya, alang-alang sa'yo, sa akin, sa ating lahat, dahil mahal na mahal niya tayo. So be firm to take up your cross. Alam ng Diyos ang kakayanan mo at hindi ka niya bibigyan ng cross na hindi mo kayang buhatin. Kung may suffering kang dinadana sa buhay mo, pray to God to give you strength to endure that suffering kesa sa mag-complain ka. Let's embrace the cross. Katulad ni Simon, kahit alam niyang mabigat, pinasa niya yung cross upang tulungan si Jesus alang-alang ng kanyang pagmamahal sa Diyos. Kung nagtiis ang Diyos para sa atin, naway matuto rin tayong magtiis para sa Kanya. Kung inalay niya ang kanyang buhay para sa atin, naway maging matapang din tayong panindigan siya kahit ang kapalit nito'y buhay na natin ang nakataya. So naway sa araw na ito ay inyong mapagnilayan kung gaano kayo kamahal ng Diyos. At naway taos-puso kayong magsisi sa inyong mga kasalanang nagawa.